Noong 2021, ang Islamabad, Pakistan ay naging sentro ng isang malagim na kaso, ang pagtapos sa buhay ni Noor Muqaddam, isang 27 years old na dalagang anak ng isang Pakistani diplomat. Lumaki siya sa ibang bansa, pero nagtapos ang kanyang buhay sa kamay ni Zahir Jaffir, isang lalaking mula sa mayamang pamilya. Nauwi sa bangungot ang pagtanggi niya sa alok nitong pagpapakasal na sa kalaunan ay nahantong sa malagim na trahedya. Nagdulot ang kaso ng labis na galit, hindi lang ng publiko, kundi pati na rin ng ibang bansang may kilusan sa hustisya para kay Noor. Binibigyang diin nito ang malawakang problema ng karahasang nakabatay sa kasarian. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang karumal-dumal na pagtapos ng tao, ang kaso ni Noor Muqaddam. Ang 27 years old si Noor Muqaddam ay natagpo ang brutal na iniligpit at pinugutan ng ulo sa bahay ni Zahir Jaffir, ang kanyang nobyo. Bago ang insidente, 2 araw na tulang kontak ang kanyang pamilya sa dalaga. Hindi naman to nakakaalarma nung una dahil paminsan-minsan inaabot si Noor ng magdamag sa labas. Gayunpaman, nagsimulang mabahala ang lahat nang di siya sumasagot sa mga tawag at mensahe sa kanyang mobile phone. Paulit-ulit siyang tinatawagan ng kanyang pamilya pero hindi siya makontak. Mula noong July 18, bihag na siya ni Jaffir nung binisita niya to. 2 araw na siyang nagtitiis sa labis na pagpapahirap sa kanya ng nobyo. Hinahampas siya at sinusuntok gamit ang knuckle duster. Sinubukan niyang tumakas. Tumalon siya mula sa mataas na balkonahe. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga bantay ni Jaffir at muli siyang dinala pabalik. Nakakapangilabot isipin na alam naman sana ng mga gwardya ang labis na pagpapahirap na dinaranas ni Noor sa kamay ng kanyang nobyo. Makakatakas na sana siya, pero mas pinili pa rin ng mga to na tulungan si Jaffir at ang detalyeng ito ay nagdulot na ng grabing galit sa publiko. Nagbunga ang kaso ng matinding talakayan tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihang napipilitang sumunod sa kagustuhan ng mga lalaki na kadalasang nauuwi sa malagim na trahedya. Naging trending topic ang hashtag na Justice for Noor. Binibigyang diin ang malalim na epekto ng insidenteng ito sa kamalayan ng publiko. Humihingi ng hustisya ang mga tao, nananawagan na pagbayarin ang mga responsable. Ang sigaw na to ay para kay Noor na anak ng isang kilalang tao, pero para din sa lahat ng mga babaeng nagdusa ng parehong kapalaran. Si Noor Muqaddam ay ipinanganak sa Jordan noong October 1993. Isang Pakistani diplomata ang kanyang amang si Shaukat Muqaddam at dahil sa trabahong ito, madalas na magpalipat-lipat ng bansa ang kanilang pamilya. Lumaki si Noor sa Ireland kung saan nadistino ang kanyang ama dahil sa trabaho. Ang kapaligirang pangkultura sa Ireland na medyo naiiba sa Pakistan ay ang siyang nagbigay daan kay Noor ng mas magandang oportunidad sa edukasyon. Maganda ang kanyang naging buhay doon. Kilala siyang malambing at palakaibigan at may 2 matalik na kaibigan na siyang madalas niyang kasama. Mahilig din siya sa fashion at sining. Pero hindi habang panahon ang buhay nila sa Ireland. Kailangan na nilang bumalik ng Pakistan dahil doon na naman madidistino ang kanyang ama. Nabigla ng husto si Noor sa paglipat na to at sa bagong kapaligiran, pero mabilis din naman siyang nakapag-angkop. Sa kabila ng mas mahigpit na kapaligiran sa Pakistan, patuloy pa rin sinusuportahan ng kanyang pamilya ang kanyang mga hilig at pangarap. At dito niya na rin nakilala si Zahir Jaffir na sa kasamaang palad ang taong siyang tatapos sa kanyang buhay. Ipinanganak si Jaffir noong 1991 sa mayayamang mga magulang na sina Zakir Jaffir at Asmat Adamzi at halos buong buhay na nakatira sa US. Pinaniniwala ang doon na talaga siya lumaki. Hindi malinaw kung may negosyo ba si Jaffir pero madalas siyang bumiyahe pabalik ng Pakistan. Dahil sa mayaman kaya't kayang lumipad ng pabalik-balik hanggat gusto niya. Nakatakda rin niyang manahin ang negosyo ng kanyang pamilya. Dahil sa personalidad ni Noor, inaasahan ng lahat na pipili siya ng disenteng makakapareha. Pero malayo dito si Jaffir. May history to ng karahas at panghaharas sa US at UK. Kilala siyang misogonista. Madalas siyang nagpapadala ng mga hindi naaangkop na mensahe sa mga babae. Na-deport pa siya mula sa UK dahil sa panghahali ng babae. Hindi alam ni Noor ang tungkol dito. Ang tanging nakita niya at ng kanyang pamilya ay ang mapanakit na pag-uugali ng kanyang nobyo. Napakadali nitong magalit. Madalas niya ring pagsalitaan ng masama at pagbuhatan ng kamay si Noor. Kaya't nag-aalala ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Pero kahit ganon,
nagawa pa rin nilang magtagal ni Jafar ng 3 taon. Marami ang nagsasabing hindi rin masisisi si Noor kung bakit sila tumagal ng ganon dahil wala namang nakakaalam sa lalim ng pasakit na kinakaharap nito, lalo na sa masamang ugali ng kanyang nobyo. Pero isa lang ang malinaw, hindi niya gustong pakasalan ang mapanakit at may masamang ugalin si Jafar. Ito marahil ang dahilan kung bakit labis na nasaktan si Jafar nang tinanggihan ni Noor ang alok nitong kasal. Tingnan po natin ngayon ang timeline pahantong sa malagim na insidente. Nasa New York si Jafar hanggang July 7 at lumipad patungong Pakistan pagka July 18. Nung panahong yun, nasa bahay nila ng kanyang pamilya si Noor sa Islamabad. Pagdating ni Jafar, tinawagan niya si Noor bandang alas 9 ng gabi. Pinapapunta siya sa bahay nito. Kaya't nagpaalam siya sa kanyang pamilya at nagpunta sa bahay ni Jafar. Dumating siya sa bahay ng nobyo bandang alas 10 ng gabi. Pero hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari pagkatapos nun o kung gaano kabilis naging marahas ang mga bagay-bagay. Ayon sa mga ulat, noong gabing yon inalok ni Jafar si Noor ng kasal at may mga tiket pa siya papuntang US bilang gantimpala sakaling tanggapin ni Noor ang alok ng pagpapakasal. Pero tinanggihan siya ng nobya na para kay Jafar isang malaking kawalang galang. Hindi niya matanggap na tinanggihan siya nito. Sa cellphone records ni Jafar, makikitang nakikipag-ugnayan siya sa isang travel agency. Tinatanong kung anong mangyayari pag nahuli sila sa kanilang flight papuntang US. Sinabi nito sa kanya na mababaliwala lang ang mga tiket nito. Malamang na pinipilit ni Jafar si Noor at ginamit ang tiket na baka masayang pag di siya pumayag. Pero talagang nanindigan ng dalaga. Para bang talagang intensyon ni Jafar na madala ang nobya sa US. Halos pinipilit niya na to. Isang taxi ang dumating sa bahay ni Jafar mga alas 11 ng gabing yon. Pero sinabi niya sa driver na maghintay na lang muna. Hindi malinaw kung pinipilit niya pa ring sumama ang nobya. Umalis na rin ang taxi pero bumalik ba ng alas 2 ng madaling araw kinaumagahan noong July 19. Nang lumabas sina Jafar at Noor nung oras na yon, nakayapak lang ang dalaga. Iminumong kahing maaaring kinaladkad siya ni Jafar palapas na labag sa kanyang kalooban. Sa loob ng taxi, galit na kinakausap ni Jafar si Noor, habang tahimik lang to at hindi kumikibo. Kalaunan, pinabalik na lang ni Jafar ang taxi sa bahay niya. Idinahilan niya sa mamang tsoper na nahuli na sila at naiwan na rin naman ng eroplano. Sa bahay niya, walang awan niyang binugbog ang nobya. Determinado siyang papayaging magpakasal to sa kanya. Sa resulta ng pagsusuri sa katawan ng dalaga na lamang pinagsamantalahan to, pero hindi malinaw kung kailan yun nangyari. Ilang beses na sinubukang tumakas ni Noor. Tumalon pa siya sa mataas na balkonahe pero nahuli din siya ng mga gwardya at ibinalik kay Jafar sa loob. Minsan naman nagtago siya sa loob ng guard's house pero nakita rin siya ni Jafar at kinaladkad papasok ng bahay. Sa bahay nila lalo nang nag-aalala ang pamilya ng dalaga. July 20 pagkatapos ng maraming hindi nasagot na tawag at mga mensahe sa mobile phone ay nagawang makapagpadala ni Noor ng voice message sa kanyang ina. Hindi isinapubliko ang laman ng nasabing mensahe, pero halata sa kanyang ina na nasa mahirap na sitwasyon ng kanyang anak. Di nagtagal pagkatapos ng mensaheng ito, nakatanggap sila ng tawag galing kay Jafar. Nakakahinala ang mga ikinilos nito. Iginigiit nitong hindi niya pa nakikita si Noor simula nang dumating siyang Pakistan at paulit-ulit na sinasabing wala sa bahay niya ang kanyang nobya. Posible na ang pagtatangkang yun ni Noor na ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon ang sobrang ikinagalit ni Jafar na humantong sa malagim na insidente. Marahas siyang inatake ng nobyo, pinagsusuntok siya nito gamit ang knuckle duster at sinubukan pang barilin. Sa sobrang galit, kumuha si Jafar ng malaking kutsilyo sa kusina. Saka walang awang pinagsasaksak ng maraming beses si Noor at sa huli ay pinugutan ng ulo. Malungkot na nagwakas ang buhay ni Noor Muqaddam dahil lang sa ginamit niya ang kanyang karapatang pumili. Pagkatapos, tila natauhan si Jafar sa bigat ng kanyang ginawa. Sa sobrang takot, tumawag siya sa kanyang pamilya. Hindi inilabas sa mga detalye ng 11 segundong pag-uusap na yon. Pagkatapos, tumawag naman si Jafar sa kaibigan ng kanyang ama. Sinabi niyang pinasok sila ng magnanakaw at kailangan niya ng tulong. Dahil sa tawag na yon, naalarma ang kaibigan ng kanyang ama at agad na ipinaalam sa pamilya ni Jafar.
Sa paniniwalang delikado ang sitwasyon ng anak, nakipag-ugnayan ang kanyang mga magulang sa isang counseling firm at nagpapunta ng mga pulis sa bahay. Gayunpaman nang dumating, sinalubong sila ng isang nakakatakot na eksena. Nadatnan nila ang katawan ni Noor na wala ng ulo, kaya't agad na tumawag ng backup ang mga pulis. Si Jaffer na tuliro pa rin nung oras na yon ay inatake ang mga miyembro ng Therapy Works team kaya't nasugatan ng mga to. Ayon sa mga pulis, tumawag ang ama ni Jaffer sa Therapy Works. Nakiusap sa mga to na dalhin sa kanilang klinika si Jaffer at sabihin na pasyente siya doon para mapalakas ang kanyang depensa sa kaso. Ang Therapy Works sa kanilang lugar ay isang kilalang rehabilitation clinic at naging kontrobersyal ang koneksyon ng organisasyon kay Jaffer. Lalo pa nang malaman na nagtatrabaho si Jaffer sa klinikang to bilang tagapayo, kaya't isinara ng mga otoridad ang kanilang opisina. Lumitaw din na ginagamit ni Zahir Jaffer ang kanyang mga kwalifikasyon mula sa klinikang ito para magtrabaho bilang isang therapist para sa mga bata edad 12 anyos pataas. Sa kalaunan, naaresto si Jaffer at ipinaalam sa pamilya Muqaddam ang tungkol sa malagim na nangyari. Agad na naaresto si Jaffer at ang kanyang mga kasabwat matapos matuklasan ang karumaldumal na insidente. Agad na isinampa ang First Information Report o FIR. Sinampahan si Jaffer at ang kanyang mga kasabwat ng sinadyang pagtapos ng tao. Hiniling naman ng ama ni Noor ang pinakamataas na parusa para kay Jaffer sa FIR. Inamin naman ng binata ang kanyang nagawa sa panahon ng interogasyon na naging sapat para masampahan siya ng mga pulis. Pero kailangan pa rin ng korte ng matibay na ebidensya para sa paghatol. Napakaraming ebidensya. Mga mensahe sa cellphone, CCTV footage na nagpapatunay na naroon si Noor sa bahay ni Jaffer hanggang mangyari ang insidente, DNA, mga fingerprints sa pinangyarihan at ang ginamit sa pagtapos sa dalaga, lahat ay nakaturo kay Jaffer. Nung una nangamba ang ilan na baka makatakas si Jaffer sa hustisya dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Pero kinundina ng magkabilang panig ng kanyang pamilya, ang mga Jaffer at Adam G ang kanyang naging aksyon. Pinubliko nilang itinakwil si Jaffer at nagpahayag ng suporta para sa batas at katarungan para kay Noor. Mabilis na umusad ang paglilitis at naibigay ang hustisya. Si Zahir Jaffer ay hinatulan ng bitay para sa pagtapos sa buhay ni Noor Muqaddam at binigyan ng karagdagang 25 years para sa panghahalay. Naghain ang apela si Jaffer sa dahilang hindi makatarungan ang naging hatol at ginawa lang para mapatahimik ang media. Pero hindi lang tinanggihan ang kanyang apela. Ginawa na ring habang buhay na pagkakakulong ang hatol para sa kanyang salang panghahalay na mas lalong nagpatibay sa pangako ng korting katarungan para kay Noor. Hindi lang si Jaffer ang may pananagutan sa malagim na insidente, hinatulan din pati ang kanyang mga kasabwat, ang kanyang gwardiya at hardinero. Pareho silang sinampahang may kinalaman sa pagtapos kay Noor Muqaddam at parehong nakatanggap ng tigsa 10 taong sentensyang pagkakakulong. Tulad ni Jaffer, umapila din ng dalawa, pero kinatigan ng korte ang orihinal na hatol nang walang anumang pagbabago. Sa pagsantabi kay Jaffer na ngayon nahaharap na sa parusang bitay para sa karumalduman niyang aksyon, mahalagang tandaan na si Noor Muqaddam ay kumakatawan lang ng isa sa maraming kababaihan ng naturang mga trahedya kung saan ang mga babaeng ito ay pinagkaitan ng kanilang karapatang pumili. Itinuturo ng mga aktivista para sa mga karapatan ng kababaihan sa Pakistan at sa buong mundo na maraming kababaihan ang dumaranas ng parehong kalupitan na kadalasang hindi napapansin dahil wala silang pera o mahirap. Ang pagtapos kay Noor ay isang matinding paalala ng patuloy na pagkikibaka para sa karapatan ng mga kababaihan sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan lubhang limitado ang kalayaan ng mga kababaihan. Ang di maiisip na sakit na tiniis ng mga magulang sa pagkawala ng kanilang anak sa ganong karumaldumal na paraan ay isang tawag sa pagkilos. Ang pagsuporta sa mga kilosang karapatan ng mga kababaihan ay higit pa sa isang kilos lang. Isa tong hakbang patungo sa paglikha ng isang mas ligtas at mas pantay na mundo at kailangan ng wakasan ang walang kabuluhang karahasan at pagkikiramay sa pamilyang Muqaddam at sa lahat ng pamilyang dumanas ng parehong kalupitan.